Sa iba't ibang bahagi ng Muslim world, may tahimik pero malalim na pagbabago ang nangyayari. Hindi ito pagtalikod sa kultura at hindi rin ito usapin ng pagkawala ng pagkakakilanlan. Sa halip ito ang malaking problema nila. Marami ng mga Islam ang tumatalikod na sa kanilang relihiyon. Sa Iran, Tunisia, Egypt at kahit sa Saudi Arabia, unti-unti nang nababawasan ang impluensya ng relihiyon sa buhay ng tao. Dati, ang mga cleric ay may halos ganap na kapangyarihan. Ngayon ay marami na ang hindi na nakikinig sa kanila. Dati ginagamit ng gobyerno ang relihiyon para kontrolin ang lipunan. Ngayon ramdam na humihina na ang kontrol na yun at makikita mo ito sa datos. Sa Tunisia, halos kalahati ng kabataan ang nagsasabing hindi na sila religious. Sa Iran naman, isa na lang sa bawat tatlo ang nagsasabing sumusunod pa sila sa bersyon ng Islam na ipinapatupad ng gobyerno. Sa online naman, mas lantad pa ang pagbabago. Sa Reddit pa lang, mahigit 400,000 ex-Muslims ang bukas na nagkukwento kung paano sila umalis sa pananampalataya. Sa katunayan ay hindi ito maingay na rebelyon at walang barilan dito at wala ring kudeta. Pero mabilis itong kumakalat, tahimik, digital at viral. At sa likod ng lahat ng ito may isang mabigat na katotohanan. Kapag ginagamit ang relihiyon bilang instrumento ng kapangyarihan, nawawala ang tiwala ng tao sa relihiyon at unti-unti na silang lumalayo. Ngayon, himayin natin kung paano nagsisimula ang isa sa pinakamabilis na pagbabago sa modernong panahon. Pasukin natin ang loob mismo ng pananampalatayang minsang nagbuklod sa halos 2 bilyon na tao. Simulan na natin. Kung mapapansin sa papel, parang halos walang umaalis sa Islam. Ayon sa Pew Research, nasa 99% ang retention rate ng mga Muslim sa buong mundo. Halimbawa, sa Indonesia, ang pinakamalaking Muslim country, 93% ang pinalaking Muslim at 93% pa rin ang nagsasabing Muslim pa rin sila hanggang ngayon. Ganito rin ang pattern sa Pakistan, Egypt at maraming bansa sa Middle East. Mas mababa pa sa 1% ang nagsasabing umalis na sila sa relihiyon. Sa unang tingin, mukhang solid ang pananampalataya, parang hindi matitinag. Pero may problema sa mga numerong ito. Hindi nito sinusukat kung ano ang tunay na paniniwala ng tao. Sinusukat lang nila dito kung paano sila nabubuhay. Sa maraming lugar sa Muslim world, ang pag-alis sa Islam ay hindi simpleng personal na desisyon. Sa halip, maaari itong maging krimen. Sa Algeria, Malaysia, Brunei at Egypt, may mga batas na nagpaparusa sa apostasy o pagtalikod sa relihiyon. Sa Afghanistan at Iran naman, ang lantad na atheism ay maaaring magresulta sa pagkakakulong o kamatayan. Sa Saudi Arabia, ang pagpapalaganap ng atheist ideas ay itinuturing na terrorism. Sa Pakistan naman, kapag nag-post ka ng isang Facebook post na parang nagdududa ka sa Islam, ay pwede ka nang magkaroon ng kaso ng blasphemy o kalapastanganan. Kaya kapag may survey na nagtatanong tungkol sa relihiyon, syempre ang isasagot mo ay yung sagot na hindi makakapagpahamak sa'yo. Gaya ng sabi ng isang ex-Muslim, ayon kay isang dating Muslim, ang unang rule ng pag-alis sa Islam ay huwag mong sabihin na umalis ka. Pero kapag tiningnan mo ang mga lugar kung saan malaya ang mga tao magsalita, ibang kwento ang lumalabas. Sa United States, around 23% ng mga taong pinalaking Muslim ang umalis sa relihiyon. Halos isa sa bawat 4. Sa Canada at Europe naman may kaparehong pattern. Kapag nakatira ang mga Muslim sa lugar na hindi sila paparusahan sa pagtalikod, marami sa kanila ang pinipiling umalis na sa Islam. Pero ang pinaka nakakagulat na datos ay galing mismo sa loob ng Islamic world. Noong 2020, isang anonymous survey na sumaklaw sa 50,000 Iranians ang naglabas ng kakaibang resulta. Ayon dito, only 32% ang nagsabing Muslim pa rin sila. At mahigit 22% naman ang nagsabing wala na silang relihiyon. At lagpas sa kalahati naman, mga more than 50%, ang umamin na dati silang religious pero nawala na ang paniniwala nila. Sa makatuwid, humihina na talaga ang relihiyong Islam. Sa kabila pa nito, mas lalo pang nakakagulat ang lumabas sa survey. Halos 60% ng mga sumagot ang nagsabing hindi na sila nagdadasal. At malaking bahagi ng populasyon nila ang tutol na rin na pagsamahin ng relihiyon at edukasyon. Isipin mo ito. Iran ang pinag-uusapan natin, isang Islamic Republic na sa konstitusyon pa lang nila ay sinasabi na nilang ang bansa nila ay pinamumunuan ng Diyos. Pero kahit ganoon, kalahati ng populasyon ay tila hindi nakasama sa sistema. May isang Iranian analyst na nagsabi ng diretso,
Ayon sa kanya, 98% kaming Muslim, maliban kapag pribado na ang usapan. So ibig sabihin Muslim sila kapag may nakabantay at hindi sila Muslim kapag walang nagbabantay. Ganun pa man, hindi lang Iran ang may ganitong pagbabago. Sa Tunisia, 46% ng mga taong wala pang 30 ang nagsasabing hindi na sila religious. Sa loob lang ng isang dekada, halos 3 beses ang itinaas ng bilang na yon. Sa buong Arab world, may mas malinaw pang pattern. Ayon sa Arab Barometer noong 2013, 8% lang ng mga Arab ang nagsasabing hindi sila religious. Pagdating ng 2019, umakyat ito sa 18%. Sa Morocco, Algeria at Libya, lalo na sa kabataan, umaabot na sa 20s at 30s ang porsyento. Hindi na ito maliit na grupo. Hindi ito isolated cases. Pinag-uusapan natin ang milyon-milyong tao. Halimbawa, kung kahit 5% lang ng Egypt na may 119 milyon na populasyon ng tahimik na lumayo sa relihiyon, yun ay halos 6 na milyong tao. Isang populasyon na kasing laki ng maliit na bansa, nandyan pa rin sa lipunan, pero hindi na talaga naniniwala. Kaya ang tanong, ano ang nasira? Ang sagot ay simple. Kapag ang relihiyon ay naging gobyerno, hindi na personal ang paniniwala. Sa Iran, makikita ito ng malinaw. Noong 1979, naging unang modernong bansa ang Iran na pinamunuan ng Shia theocracy. Ang mga cleric ay hindi lang spiritual leaders, sila rin ang political rulers. Ang Islamic law ang mismong batas ng bansa. May morality police na umiikot sa kalsada para bantayan ang pananamit at asal ng mga tao. Mahigit 45 years sinubukan ng rehimen na buuin ng perpektong Islamic society sa pamamagitan ng kontrol. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang mga anak at apo ng revolusyon ang lumaki sa sistemang ito. Hindi nila naranasan ang Islam bilang gabay sa moralidad. Naranasan nila ito bilang ideolohiya ng Estado na kumokontrol sa halos bawat bahagi ng buhay. Nakikita nila ang mga mula at opisyal na nagtuturo ng sakripisyo habang sila mismo ay nabubuhay sa pribilehiyo at korupsyon. Nakikita nila na ang anumang kritisismo sa sistema ay pinapatahimik sa ngalan daw ng pagtatanggol sa pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, ang mismong ideya ng Islamic government ay naging negatibo sa mata ng marami. Isang Iranian woman ang nagsabi noong protest ng 2022. Ayon kay isang Iranian woman, sinira nila ang relihiyon namin nang pilitin nila ito sa amin. Ang mandatory hijab law ay naging simbolo ng pang-aapi para sa marami. Habang mas pinipilit ng rehimen ng pagsunod, mas lalo namang lumalayo ang mga tao hanggang sa sumabog ang galit. Noong 2022, namatay si Mahsa Amini, isang batang babae, matapos hulihin ng morality police dahil sa diumano'y maling pagsuot ng hijab. Sumunod ang malawakang protesta sa buong bansa. Isang slogan ng umalingaw sa kalsada, Woman Life Freedom. Sinunog ng mga tao ang larawan ng Supreme Leader. May mga babaeng hinubad ang kanilang headscarf at itinapon sa apoy. Hindi ito pagtanggi sa Diyos. Ito ay pagtanggi sa pamumunong relihiyoso na ginagamit ang pananampalataya bilang sandata ng kapangyarihan. Kapag napagtanto ng mga tao na magkaiba ang relihiyon at ang mga taong nagsasabing sila ang tagapagtanggol nito, may kasunod agad na tanong kung ang mga nagbabantay daw sa Islam ay korap at nagsisinungaling. At kung ang pamumuhay sa ilalim ng tinatawag na Islamic laws ay nagdudulot lang ng hirap, baka hindi na rin sulit sundin ng relihiyon mismo. Sa Iran may isang mapait na biro na umiikot. Ayon sa isang kasabihan doon, humiling daw kami kay Allah ng Islamic Republic. Ibinigay niya at sa pagbibigay niya nito, gumaling kami sa pagiging Muslim. Hindi lang Iran ang may ganitong sitwasyon. Sa Saudi Arabia, sa loob ng maraming dekada, ipinatupad ng mga prinsipe at elite ang mahigpit na Wahhabi morality sa publiko. Ipinagbawal ang sinehan. Pinaghiwalay ang lalaki at babae sa maraming lugar. Mahigpit na binantayan ang pananamit ng kababaihan. Pero habang ganito ang ipinapakita sa loob ng bansa, ang ilan sa parehong elite ay namumuhay ng marangyang playboy lifestyle sa ibang bansa. Hindi ito nakalusot sa mata ng mamamayan. Nakikita nila ang dobling pamantayan. Mas matindi pa ang halimbawa sa Afghanistan sa ilalim ng Taliban. Mula nang bumalik sila sa kapangyarihan noong 2021, muli nilang ipinataw ang ultramahigpit na bersyon ng Sharia. Pinagbawalan ng mga babae na mag-aral sa higher education. Pinagbawalan silang magtrabaho sa karamihan ng trabaho. Ginawang obligasyon ng balbas para sa lalaki. Mahigpit na binabantayan ang pagdalo sa dasal. Habang nangyayari ito, bumagsak ang ekonomiya at lumaganap ang gutom. Ang may kakayahang tumakas,
umaalis. Ang hindi makaalis, tahimik na lumalaban. May underground schools. May mga lihim na panunood ng ipinagbabawal na entertainment. May mga tahimik na anyo ng pagtutol na hindi nakikita sa balita. At kapag bumagsak ang Taliban balang araw, dahil sa kasaysayan walang rehimen na panghabang buhay, mag-iiwan ito ng henerasyon na mas lalong hindi na magtitiwala sa relihiyong ginawang politika. Pero may isang bagay na mas kakaiba sa pagbabagong ito kumpara sa mga nakaraang religious collapses sa kasaysayan. Karamihan ng tao hindi pwedeng umalis ng lantaran. Kaya may iba silang ginagawa. Nabubuhay sila ng dobling buhay. Sa publiko, Muslim. Sa pribado, hindi na naniniwala. Sa Reddit forum na r/xmuslim, mahigit 100,000 miyembro ang nagbabahagi ng kwento nila ng anonymous. Nagsimula ito sa iilang tao lang, pero lumaki na ngayon bilang global support network. Ikinukwento nila ang araw-araw na pakikipaglaban sa sarili. Nagfa-fast sa Ramadan kapag nakatingin ng pamilya, pero kumakain ng palihim. Uma-attend ng Friday prayers para hindi mahalata, pero wala na silang nararamdaman. Ginagamit ang Islamic greetings sumasama sa family celebrations, pero sa loob nila, hindi na sila naniniwala sa sinasabi nila. May isang user mula Egypt ang nagsulat. Ayon sa isang Egyptian user, 6 na taon na akong nagpapanggap. Walang ideya ang mga magulang ko. Kapag nalaman nila, itatakwil nila ako. O baka mas masahol pa. Isang user naman mula Pakistan ang nagsabi, ayon sa isang Pakistani user, araw-araw pakiramdam ko nasasakal ako. Wala akong mapagsabihan. Hindi ko nakaya ang lungkot. Malaki ang epekto nito sa isip at damdamin ng tao, anxiety, depression, at ang tuloy-tuloy na takot na baka mabunyag sila. Kapag inisip mo kung gaano kalaki ang tahimik na pag-alis na ito, nakakagulat ang posibleng bilang. Kung kahit 10% lang ng populasyon sa malalaking Muslim countries ang pribadong lumayo sa pananampalataya, yun ay 10-10 milyong tao. 10-10 milyong nabubuhay sa kasinungalingan. 10-10 milyong binibigkas pa rin ang mga salita. Pero wala na roon ang puso nila. Sa Egypt pa lang, kung 10% iyon, abot sa 12 milyon na tao. Sa Pakistan, magiging 26 milyon. Sa Indonesia, halos 29 milyon. Hindi lang ito basta numero. Mga totoong tao ang nasa likod nito. Mga taong nahahati sa pagitan ng tunay nilang paniniwala at ng kailangan nilang gawin para mabuhay ng ligtas. Para sa marami, ang internet ang nagiging nag-iisang daan palabas. Isipin mo ang isang binatang nakatira sa konserbatibong bayan. Gabi na, tulog na ang pamilya. Tahimik siyang nagtatype sa Google, I don't believe in Islam anymore. What do I do? 10 taon ang nakalipas, baka kakaunti lang ang lalabas na sagot. Ngayon parang bumubukas ang gripo ng impormasyon. May YouTube channels ng mga dating Muslim na tinatalakay ang mga kontradiksyon sa Quran. May vlogs na nagkukuwento kung bakit sila umalis. May online forums na nagsasabing, huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. May isang ex-Muslim organizer na nagpaliwanag. Ayon sa isang organizer, kapag pinag-uusapan ng ex-Muslims, hindi pwedeng hindi pag-usapan ng internet. Nung umalis ako sa Islam, akala ko ako lang sa buong mundo. Nang makita ko ang iba online, araw-araw akong nagugulat, hindi pala ako nag-iisa. Sinira ng internet ang pakiramdam ng pagkakulong. Tinanggal nito ang monopolyo ng mga cleric sa impormasyon. Isang 16-year-old sa Karachi pwedeng manood ng palihim sa YouTube kung saan ipinaliliwanag ni evolutionary biologist Richard Dawkins ang evolution. Ang mga magulang niya noong 16 sila, imam lang ang pwede nilang tanungin at kadalasan agad itong tinatanggihan. Isang 20-year-old na babae sa Riyadh pwedeng makahanap online ng feminist critiques tungkol sa Islamic law. Ang lola niya tinanggap lang iyon bilang utos ng Diyos. Unti-unting nabasag ang lumang kwento. Siyempre, alam ito ng mga rehimen at nakikita nila itong banta. Sinubukan ng Iran gumawa ng national internet para makontrol ang impormasyon ng mamamayan. Sa Saudi Arabia at Pakistan, may cyber police na naghahanap ng 80s vloggers. Sa Bangladesh, may ilang secular vloggers na pinatay sa kalsada matapos matunton. Pero mahirap nang pigilan ng daloy. VPN proxy servers, mirror sites. Mas mabilis maghanap ng paraan ng tech-savvy youth kaysa mag-ban ng gobyerno. At ganito ang problema sa mga sistemang ipinipilit. Iniisip nilang nananalo sila dahil sumusunod pa rin ang mga tao sa panlabas na ritual. Pero ang totoo, ang nabubuo nila ay kawalan.
Dahil kapag sapat na ang bilang ng mga taong tumigil sa paniniwala, ang pagbagsak ay hindi mukhang rebelyon. Mukha lang itong katahimikan. At ang unang nawawala sa isang lipunang walang laman ay ang kinabukasan nito. At ang kinabukasang iyon ay nasa kabataan. At sa kanila, may isang grupo na nangunguna sa pag-alis, ang mga babae. Para sa maraming babae sa konserbatibong Muslim societies, ang relihiyon ay hindi nila nararanasan bilang spiritual guide. Nararanasan nila ito bilang kulungan. May isang ex-Muslim woman na nagsabi, ayon sa isang babae, buong buhay ko sinabihan akong may mga bagay na hindi ko pwedeng gawin, pero pwedeng gawin ng mga lalaking pinsan ko. Pakiramdam ko sobrang hindi patas at nakakasakal. Magsuot ng mahinhin, sumunod sa autoridad ng lalaki, tanggapin ang mas maliit na mana, tiisin ang polygamy o hindi pantay na karapatan sa diborsyo, pasanin ang tinatawag na family honor. Para sa isang batang babae na may pangarap na lampas sa pinapayagan ng paligid niya, unti-unting nagiging galit ito sa loob. Kapag tinanong niya ang mga patakarang ito, ang sagot sa kanya, ito ang batas ng Diyos. At kalaunan, hindi na lang ang batas ang kinu-question niya, pati ang Diyos. Para sa marami, edukasyon ang nagiging turning point. Maraming ex-Muslim women ang nagsasabing sa university nagsimula ang pagbabago. Doon nila nalaman ang tungkol sa feminism, human rights, at mga lipunan kung saan mas pantay ang pagtrato sa babae. Nadiskubre nila na may mga bansang umiiral kung saan hindi second-class citizens ang kababaihan. At wala namang nangyayaring sakuna dahil dito. May isang babae ang naglarawan ng sandaling yon. Ayon sa kanya, parang nakapiring ako buong buhay ko. Tapos biglang may nagtanggal. Bigla akong nakita ang mundo sa ibang liwanag. Pero ang pag-alis ay may mabigat na kapalit. Sa mga patriarchal na kultura, ang babae ang inaasahang tagapagdala ng tradisyon at karangalan ng pamilya. Kapag tinalikuran niya ang Islam, para itong hindi mapapatawad na pagtataksil. May mga pamilyang itinatakwil ang anak na babae. May ibang ikinukulong sa bahay. May pinapailalim sa tinatawag na re-education. Sa matitinding kaso, may honor-based violence. Isang babae mula sa relihiyosong pamilya ang nagsabi, ayon sa kanya, sinusubukan kong magbigay ng maliliit na pahiwatig gaya ng hindi ako sigurado sa verse na ito para makita ang reaksyon nila. Pero sobrang negatibo ang sagot nila. Alam kong kailangan kong itago ang tunay kong nararamdaman ng maraming taon. Kaya marami sa kanila ang nabubuhay ng dobling buhay sa mahabang panahon. Sa labas, aktibo sa relihiyon. Sa loob, unti-unti nang lumalayo. Pero kapag dumating ang panahon na may sariling pera, sariling tirahan at sariling desisyon ng ilan sa kanila, may ilan na pinipiling magsabi ng totoo. Sa Iran, ang simpleng pagtanggal ng hijab sa publiko ay naging simbolo ng paglaban. Para sa ilan din, ang pagtanggal ng hijab sa publiko ay hindi lang simpleng kilos, parang literal na pag-alis ng kontrol na matagal nang nakadikit sa buhay nila. Para sa maraming babaeng umalis sa Islam, ang sandaling mabawi nila ang desisyon sa sarili nilang katawan ay napakalaking kalayaan. May isang ex-Muslim woman mula Saudi Arabia na ngayon ay nakatira na sa West ang nagsabi, ayon sa kanya parang may mabigat na pasanin na biglang nawala. Nararamdaman ko na ulit ang hangin sa buhok ko nang hindi ako nakakaramdam ng guilt. Ako na ang may kontrol sa katawan ko at sa direksyon ng buhay ko. May mga organisasyon na ngayon na tumutulong sa mga babaeng dumadaan sa ganitong proseso. Gaya ng Faithless Hijabi, nagbibigay sila ng suporta sa mga babaeng nakakaranas ng trauma matapos umalis sa relihiyon. Pinapatunayan nila sa mga babae ang isang mahalagang mensahe. Huwag mong isipin na may mali sa'yo. Naranasan mo ang kontrol at matapang ka dahil gusto mong baguhin ang buhay mo. Isang babae ang nagsulat. Ayon sa kanya, ngayon ko lang na-realize na wala pala akong desisyong ginawa para sa sarili ko. Laging desisyon ng magulang ko, ng kultura ko, o ng relihiyon ko. Ang pag-alis sa Islam ang unang desisyon na talagang akin. Doon ko natutunang hawakan ng buhay ko. Ang kaibahan ng panahong ito, hindi na ito pa isa-isang tao lang ang lumalayo. Minsan buong barkada, minsan buong university group. May mga batang babae na nagkakakilala sa lihim na WhatsApp groups. Doon nila pinapahayag ang mga duda. Doon sila sabay-sabay nagtatanong. Doon sila nagtutulungan. Ang dati sobrang nakaka-isolate na karanasan ay unti-unting nagiging tahimik na kilusan. At kapag tiningnan mo ang demographics, malaki ang implikasyon nito. Sila ang magiging ina ng susunod na henerasyon. Sila ang magpapasa ng paniniwala o pipiliing huwag na sumali sa sistemang hinihingi ang kanilang pagsuko.
Pero hindi lang babae ang lumalayo. Isang buong henerasyon, lalaki man o babae, ang unti-unting umaabot sa parehong konklusyon. Bumagsak ang sistemang ipinangako sa kanila. Makikita ito sa datos. Sa MENA region, pinakamataas sa mundo ang youth unemployment, nasa 26%, halos doble ng global average. Sa Tunisia at Jordan, nasa 40 hanggang 42% ng kabataan ang walang trabaho. Marami sa kanila may college degree, pero walang malinaw na kinabukasan. May mga binatang nakatambay sa kape, nakatitig sa cellphone, sa mga saradong tindahan, sa mga pagkakataong hindi dumarating. May mga babaeng namumuhay araw-araw sa ilalim ng mga patakarang sinasabing nagbibigay ng dangal, pero sa praktika, nagdudulot ng kontrol. Pamilyang gipit, tumataas ang presyo ng bilihin, mahirap makahanap ng bahay, hindi tumataas ang sahod, hindi gumagana ang sistema. At dahil ang sistemang iyon ay matagal nang nakabalot sa relihiyosong autoridad, ang pagkabigo nito ay nagiging pagkabigo rin ng relihiyon sa mata ng marami. Lumilikha ito ng isang mabigat na tanong sa isip ng kabataan. Sinasabi sa kanila, ibibigay ng Islam ang direksyon, ibibigay ng Islam ang sagot, ibibigay ng Islam ang kabuhayan. Pero nagtapos sila ng degree, walang trabaho. Nakikita nilang nagtatrabaho ang ama nila ng 3 trabaho, pero kulang pa rin pambayad sa renta. Nakikita nilang may mga pagkakataong hindi nakukuha ang kapatid nilang babae dahil lang sa kasarian. Unti-unting nawawalan ng laman ang mga pangako. Isang batang Tunisian ang nagsabi ng diretso. Ayon sa kanya, sinabi sa amin na Islam ang solusyon. Sinubukan namin. Hindi gumana. Ngayon, ano na? Ang tanong na yon, ngayon, ano na? Ang bumabagabag sa buong henerasyon. Sa Iran pa lang tinatayang nawawala ang around 150,000 hanggang 180,000 na educated professionals bawat taon. Isa ito sa pinakamataas na brain drain rate sa mundo. Ipinapakita rin ng survey na nasa 40 hanggang 50% ng Iranian students at professionals ang gustong umalis ng permanente. Sa North Africa, Morocco, Algeria, Tunisia, higit sa kalahati ng kabataan ang nakapag-isip ng mga ibang bansa. Bumuboto sila gamit ang paa. Kung hindi nila mabago ang sistema, aalis sila rito. Pero hindi lang ekonomiya ang krisis, moral din. Nakikita ng kabataan ang mga elite cleric na nakatira sa mansyon habang nagtuturo ng sakripisyo. Nakikita nila ang mga opisyal na nag-iipon ng yaman, pribilehiyo at luho habang pinapangaralan ang publiko tungkol sa kahinhinan at disiplina. Nakakasakal ang hypocrisy. Kapag nangangaral ang mga leader sa Friday prayer tungkol sa katapatan at sakripisyo, umiikot na lang ang mata ng ilan. Nakita na nila ang corruption scandals, ang nepotism, at doon nabubuo ang konklusyon. Kung ang mga taong nagsasabing kinatawan ng Diyos ay hindi sumusunod sa sarili nilang tuntunin, bakit kami susunod? Bumagsak ang tiwala sa religious leaders. Sa Iraq, ang public trust sa kanila ay bumaba mula 64% noong 2013 hanggang 40% pagsapit ng 2019. Sa Sudan, halos nahati ito, mula around 50% hanggang 24% sa parehong panahon. Sa Egypt, nagkaroon pa ng eksperimento sa Islamist governance nang manalo si Mohamed Morsi ng Muslim Brotherhood noong 2012. Pero sa loob lang ng isang taon, bumalik ang mga tao sa lansangan para magprotesta laban sa kakulangan ng kakayahan ng gobyerno. May ilan na dating gusto ng Islamic rule ang mismong humiling sa militar na alisin ito. Ang naging aral ng marami, mali ang pagsamahin ng relihiyon at estado. Pagkatapos nito, dumating ang ISIS. Ipinahayag ng grupo na ibinabalik nila ang purong caliphate na parang noong 7th century. Pero ang nakita ng mundo ay karahasan, pang-aalipin at pagkawasak. Ang halos pangkalahatang pagkasuklam ng mga Muslim sa ISIS ay nagdulot ng anino kahit sa mas moderate na Islamist movements. Ngayon kapag may kilusang politikal na gumagamit ng bandila ng Islam, marami agad ang nagiging maingat. Sa survey, kalahati ng mga batang Arab ang sumang-ayon sa pahayag na religious values ang humahadlang sa pag-unlad ng Arab world. Basahin mo ulit, kalahati. Hindi ibig sabihin nito na biglang naging atheist ang lahat, pero malinaw na nagiging bukas sila sa pagtatanong kung baka ang sobrang pagdomina ng relihiyon sa public life ay bahagi ng problema. Nakita na nila ang sapat na bilang ng nabigong eksperimento. Nakita na nila ang mga bansang nasira at marami sa kanila hindi na naniniwala na ang mga Islamist ang may sagot. Ibig sabihin nito, kapag ang kabataan na ang tumigil sa paniniwala, nagsisimulang mag-crack ang mismong bansa at makikita na ang mga bitak na yon sa maraming lugar.
Sa Iraq at Lebanon, matagal nang nakatali ang politika sa relihiyosong pagkakakilanlan. May power sharing system base sa sekta at relihiyon. Ang naging resulta, korupsyon na halos hindi na maitago, gobernong paralisado. Habang nagpapayaman ang mga leader ng religious faction, unti-unting nasisira ang infrastruktura at serbisyo ng bansa. Noong 2019, naglabasan sa kalsada ang kabataang Iraqi, pati ang mga galing sa debotong Shia communities. Hindi lang mga politiko ang tinuligsa nila, pati ang mga religious patrons na sumusuporta sa sistemang iyon. Sa Lebanon naman may isang sigaw na umalingaw-ngaw sa mga protesta. All of them means all of them. Ibig sabihin ayaw na nila sa buong political class, mula warlords hanggang clerics. Ang kabiguan ng Estado ay tuluyang nakadikit sa relihiyosong sistemang bumuo rito. At dahil doon marami ang nawalan ng gana sa ideya ng relihiyon sa gobyerno. Sa Egypt at Pakistan, matagal nang laganap ang korupsyon at authoritarian rule. Madalas ginagamit ang Islam bilang paraan para gawing lehitimo ang kapangyarihan ng nasa itaas. Pero kapag nabigo ang mga pangako, kapag pumalya ang mga Islamic parties, kapag ang mga diktador na nagsasabing pinoprotektahan nila ang Islamic values ay nahuhuli sa iskandalo, nababasag ang kredibilidad ng mismong relihiyosong retorika. Isa pang malinaw na halimbawa ang Turkey. Sa loob ng 2 decades, sinubukan ni President Erdogan na hubugin ang isang pious generation. Dinagdagan ang Islamic schools, pinalakas ang religious classes, inislamize ang edukasyon. Pero ang naging resulta, kabaligtaran. Mas hindi religious ang kabataang Turkish kumpara sa mga magulang nila. Ayon sa poll noong 2019, mas kaunti ang kabataang regular na nagdadasal o nagfa-fast sa Ramadan kumpara sa sitwasyon 10 years bago yon. May mga teacher na nagsasabing mas marami ng estudyante ang tumututol sa compulsory religion classes. May ilan pa nga na lantaran ng nagsasabing deist o atheist sila sa classroom discussions. Sinubukan ng Estado ipilit ang pananampalataya. At ang naging tugon ng marami, intelektuwal na rebellion. Ito ang pattern na paulit-ulit na lumilitaw sa Muslim world. Habang mas pinipilit ng gobyerno o fundamentalist movement ang Islamic conformity, mas lalo nitong pinapalaki ang backlash at disillusionment. Para itong cycle na walang exit. Ang pressure lumilikha ng resentment. Ang resentment lumilikha ng tahimik na pag-alis. Ang tahimik na pag-alis nagiging dahilan para masigpitan pa ang kontrol. At bawat pagtatangkang ibalik ang kapangyarihan ay patunay na unti-unti na itong nawawala. Madalas tinitingnan ng West ang Muslim world sa maling lente. Iniisip nila na ang usapan ay terrorism laban sa reform o authoritarianism laban sa demokrasi. Pero ang mas malalim na problema ay ang pagbagsak ng legitimacy sa loob mismo ng mga lipunang ito. Doon kung saan ang pagsunod ay nagiging walang laman. Kung saan ang identity ay nagiging palabas na lang. Kung saan nagiging marupok ang Estado dahil nakatayo ito sa pundasyon ng paniniwalang pinipilit lang. Ang sistemang ipinakilalang perpekto at hindi matitinag, ngayon ay bumibigay na sa sarili nitong pressure. At dito papasok ang pinakamapanganib na tanong. Ano ang mangyayari kapag milyon-milyon ang nagpapanggap? Kaya ng sistema mabuhay sa pagdududa. Kaya rin nitong mabuhay sa rebelyon. Pero hindi nito kayang mabuhay sa hinaharap kung saan milyon ang hindi na naniniwala. Pero patuloy lang na nagpapanggap. Hindi ito maingay na pagbagsak. Ito ay pagguho mula sa loob. Tahimik na lungsod sa gabi. Mga neon lights na bukas pa rin. Mga kalsadang halos walang tao. At ang tawag sa dasal na umaalingaw-ngaw. Pero tila nawawala sa hangin. Humingi ang sistema ng katapatan. Ang nalikha nito kawalan. Hindi mo na maibabalik ang kaalaman. Hindi mo na mapapatay ang internet. Hindi mo kayang takutin ang buong henerasyon para pilitin silang maniwala ng totoo. At malinaw ang ipinapakita ng demographics. Sa maraming bahagi ng Muslim world, nasa 20s ang median age. Ang henerasyong ito ay lumaki sa globalized world matapos ang 9/11. Nakita nila ang mga kontradiksyon sa sarili nilang buhay. Kapag sinasabi ng mga ruler at cleric, magpatuloy lang kayo, manatili sa pananampalataya. Marami sa kanila ang tahimik na sumasagot sa loob. Bakit? Wala naman kayong ibinigay kundi slogan at hirap. Ang malaking irony, sinubukan nilang protektahan ang pananampalataya sa pamamagitan ng puwersa. At sa parehong puwersa nasira nila ito. Hindi umaalis ng maingay ang milyon-milyon. Umaalis sila ng tahimik. At ang tahimik na pag-alis na yon ang unti-unting nagbabago sa Muslim world mula sa loob.
Hindi pagbagsak dahil sa pananakop, kundi dahil sa tahimik na pagtalikod sa sistemang nagsasabing may banal itong autoridad.